Praise the Lord. Meron? Magandang hapon mga kapatid, no? Ang bilis ng panahon. Lumabas na din sa wakas. No? Don't worry. Salamat sa Diyos. Isang pagpapala kasi yun na pinapakita ng Diyos na talagang He's an answering God, no? Welcome sa mga bago nating kapatiran, no? Kasama ng ating kapatid, no? Welcome po mga kapatid dito po sa Gumin. At we pray and hope na hindi ito nung una at hindi rin ito nung huli, no? Salamat mga kapatid, no? Ngayon, ang bilis ng panahon, nasa halfway na tayo ng series natin sa Churches of Revelation, no? Sa mga hindi pa nakarinig, kasi itong Churches of Revelation na sinulat na ating Panginoon through Apostle John, doon sa island of Patmos, historical ito mga kapatid. Nangyari ito, literal, na 7 churches na to na sinulatan ng ating Panginoon during the 1st century. So nag-exist yun. Itong panahon na ito, mga kapatid, ito yung na kung saan mahirap maging Kristiyano nung panahon na yon. Kasi ang kalaban mo doon, nung Roman Empire, na kung saan masyadong ipinanukala ng emperor worship cult, na kung saan si Caesar or si Augustus, sasamba ka doon. Kung nasubaybayan niyo ito, last series natin sa sulat sa Smyrna, andon nakita natin yung mga kapatiran natin noon na nagalay ng buhay. They were stripped out of everything, tinanggalan sila ng mga trabaho, dahil kasalanan ng nila, sila yung mga Kristiyano. So napakapalad natin, dito tayo tinawag sa bansang malaya, sa Pilipinas malaya, hindi tayo nangangamba na pwede tayong patayin dahil sa ating pananampalataya kay Kristo. So yun nung series na ito, 7 ito, nasa pangatlo na tayo ngayon sa Church of Pergamum. So welcome po ulit ang mga kapatiran. So bago tayo doon, shall we pray? Father God, salamat o Diyos sa oras na ito, Panginoon, na binigay mo sa amin mula kaninang pagising namin. Salamat sa buhay. Nahiram, Lord, na binigay mo sa amin. Alam po namin, ang bawat isa ay may timetable ka, Panginoon, na nilatag sa bawat isa sa amin. Lord, hindi ito disgrasya, hindi ito nagkakataon. Ito itinalaga mo, Lord, ng bawat isa ay magkatipon ngayon para makarinig ng iyong salita. Masalamat dahil pinapakita mo yung kapangyarihan. Bagamat kami mga makasalanan, ikaw ay nananatiling tapat, nagpapatawad, at nagbibigay ng mga chances pa, Panginoon, sa bawat isa pa, sa amin, Lord, na lumapit sa iyo. Ama, dinadakila ka po namin, niluluwalhati sa oras na ito. Ama, itago mo ko sa iyong likuran, naway ang katotohanan mo lamang ang siyang maihayag. Dalayan po namin, Lord, open our hearts and understanding. Tanggapin namin na yung salita na hindi nagagaling sa tao, bagkus nanggagaling sa iyo, Panginoon. Tulong mo kaming panghawakan ito. Dahil alam namin ang panahon, Lord, napakabilis na. Any moment, Lord, pwede kang bumalik. Or any moment, Lord, pwede mo kaming bawian ng buhay. Lord, ang mahalaga, Panginoon, nabigyan mo kami ng pagkakataon, makarinig ng iyong salita sa gospel, Lord, na in-offer mo sa amin. Kagaya na aming presider kanina sinasabi, Lord, nung gospel na ginawa mo sa krus ng Kalbaryo, ang nag-alay ka ng buhay para kami bigyan ng kaligtasan. Sa sino mang manampalataya sa iyo, magsisi at manampalataya, bibigyan mo ng buhay na walang hanggan. Maraming po salamat sa kadakilaan mo. Dalahin po namin, Lord, protect our family. In Jesus' name. At Lord, in-expect po namin ang pagkilos mo mightily sa lugar na ito upon the preaching of your word. Sa ipang lahat ng papurit, pasasalamat sa pangalan aming Panginoong Jesus. Ito po aming panalangin. Amen. So, winter na. No? Officially, no? Kailan pa ba nag-umpisa ng winter? No? Ito na naman ang sakit ko pag winter. Mga kasukasuan. Kasi sa edad na rin yan, sa edad na, no? So, medyo mahaba-haba ito. So, from una nung nakaraan, no? Unang-una, loveless church. Pangalawa is nung the persecuted church.
Ito ngayon, ang title natin is The Compromising Church. So ito mga title na to, hindi ko to inimbento. Ito galing ito sa mismong kondisyon ng bawat churches na sinulatan ng ating Panginoon. Yun ang mga kondisyon eh. Nung una, loveless church kasi inabandon nila nung pag-ibig nila sa Diyos. Nung pangalawa, persecuted church kasi talagang buong paligid nila, pinapersecute sila dahil lang sa pananampalataya kay Kristo. Itong pangatlo, compromising church. So napakahalaga nito mga kapatid kasi applicable ito sa atin. Ito ng kondisyon natin eh. Minsan, or madalas, no? Tayo lang ang makakasagot nito. So, tatanggapin natin na salita ng Diyos na nang may kapakumbabaan, no? Medyo mabigat ito, pero ito ay para sa atin, no? So, umpisahan ko to bago tayo mag-jump doon sa verse, no? Re-refresh ko lang nung nakarang couple of weeks nung nangyari sa Itaewon. So, alam ko naman, no, nagdadalamhati pa ang buong Korea, no? Pati tayo nagdadalamhati. Kasi itong nangyari sa Itaewon is konektado siya dito sa ating pag-aaralan ngayon, sa ating topic. Kasi sa Itaewon, alam niyo nangyari, di ba? Mga kapatid, dito sa mundo, ang physical na bagay na nangyayari dito, meron siyang connection spiritual. Tandaan natin yun, lagi may connection sa spiritual na buhay ang nangyayari. Nakausap ko last week si Moksanim, tinanong ko siya, Moksanim, do you know what happened? Sabi niya, ganun kagad siya. So hindi ko siya ganun marinig, pero nakita mo nung frustration sa mukha niya. Kasi kagaya ng mga sinasabi, nung pangyayari yun, avoidable yun eh. Avoidable yun kasi walang building na bumagsak, walang tulay na natumba, walang building na natumba, walang tulay na bumagsak, at walang sasakyang rumagasa. Man-made. So ang Bible mo sinasabi doon, ito nung sinasabing revelry, nung sobrang pagsasaya, na kung saan ang tendency ng revelry na ito, sinabi sa Bible, spirit of revelry, ginawa yun ng mga Israelita eh. Nung si Moses umakyat sa bundok, ibibigay sa kanya nung Ten Commandments, pinababasa ng Diyos, mga kababayan mo. So nagsasayawan, nagpa-party na parang wala ng bukas. Kasi ang problema doon mga kapatid, pag revelry, hindi ka nagkakaroon ng tamang pag-iisip. Too much noisy, no? Too much noise. Intoxicated. So lahat ng ingredients ng revelry nangyari doon sa Itaewon. Masakit tong aminin. So sa secular, naghahanap sila ng kasagutan. Tama yun, bakit nangyari yun? So ang blame na pupunta sa mga authorities. Na kung saan sa spiritual, titingnan mo, para silang they were na-hypnotize, they literally march their way to their destruction. Nakita niyo yun? So, nung nalaman nila, late na eh. Sobrang ng compressed ng density ng tao, hindi na sila nakapag-isip na pwede pala tayo mamatay noon. Late na. So, unti-unti na bumagsak parang domino. So, what they crushed, ang nangyari sa kanila, nung katawan nila, ang nagdagan sa bawat isa. So, avoidable, mga kapatid, yung pangyayari. Pero dahil sa revelry na kung saan ang isipan na lang too much partying. Kasi doon sa Itaewon, alam natin, puro clubs yon, no? Masyadong na-influensya ng Western culture. So, kaya ko binabanggit ito kasi may connection to do. Na-link ito dito sa church sa Korea. Alam niyo ba na since 2015, ang Korean Christianity dito, steady downfall? Napansin niyo na ba yun? Bumabagsak na mga kapatid ng Christianity sa Korea. Samantalang dati, a couple of decades ago, itong Korea was number 2 sa US alone nung pagsesend ng mga missionaries sa buong mundo. So, nakakalungkot. So, tiningnan ng mga expert. Kasi kung alam nyo ang The Gospel Coalition, sila Tim Keller, si Don Carson, nagsiseminar sila dito to somehow regain ng gospel. No? Nagsiseminar sila sa mga Korean pastor counterpart. So nakita nila ng survey na bumababa na ang Christianity sa Korea. So tiningnan ng mga factors. Unang-una, doon mismo sa loob ng church.
Ang problema, sexual immorality, corruption, tapos ng failure ng church to deal with sin, worldliness. Yun ang mga nangyari. So, mga kapatid, makikita natin dito, yung consistency ng salita ng Diyos, consistent siya na ang Diyos i-deal ng mga tao ayon sa kanyang ginagawa. So, hindi excuse nung lack of knowledge sa salita ng Diyos. Pati nung rejection. Nasabi nga kay Pastor Ricky, ito nung verse na hinahanap ko, no? Sinabi sa Hosea 4:6, no? Pakita natin. Hosea 4:6, my people perish because of lack of knowledge. We're destroyed. So, doon sa mga tao na yun, ilisin mo mga kapatid, mga bata, 20-something lang edad. So, ayon sa survey na ito, ang mga nawawala na sa church, mga ganong edad. So, ng mga factors, tinignan. Unang-una, alam natin ang Korea. Sentro ito ng glamour. Sentro ito ng cosmetics, ng plastic surgery center nga ito of Asia. Itong Korea. So, plus nung technology, andito ng Samsung. So, blessing yun, nakuha nila as a blessing. Kaya lang, ang aware ng mga tao, especially ng mga younger generations, na unti-unti na sila ngayon naagaw. So, hindi na natin malalaman kung sino ng mga namatay doon. Dahil ba yun, meron bang namatay doon na dating umaattend ng church? Meron bang mga namatay doon na hindi na umaattend sa church kasi nalaman nila ng mga problema sa church? O meron talaga doong hindi umaattend ng church dahil ayaw? Kasi tandaan natin, nung lack of knowledge, pati nung rejection sa Word of God, haharapin yan ng Diyos ng judgment. So hindi excuse mga kapatid na konti lang alam natin sa salita ng Diyos or nire-reject natin ang salita ng Diyos. Pares lang yan haharapin ng Diyos ng pagja-judge niya. Kasi maliwanag sa Romans 1:18 nung sinabi niya doon na nung galit ng Diyos was being revealed sa mga wicked people dahil doon they are suppressing the truth of God's Word. So sinusurpress nila ng katotohanan, nire-reject nila kagaya tinuro ni Brother Barry nakaraan. Nire-reject nila ang truth. I-reject mo ang truth, pati ng lack of knowledge, i-judge ka rin ng ating Panginoon. Kaya nga sabi ko, medyo mabigat ito eh. No? It will define kung anong Christianity meron tayo ngayon. No, tandaan natin yun, God somehow will going to judge. He is a merciful God, but God has all the right to execute His judgment. Nasa Kanya lahat yon. Pero He extends His judgment kasi He's a merciful God. Binibigyan tayo ng pagkakataon to get right with God hanggat may Panginoon pa. Isipin mo, sayang ng buhay. In just a matter of minutes, 156 ang namatay. So, ng mga magulang, they are grieving so much. No? Ang sakit nun. Kasi ang isa sa nakitang factor ng church, neutral. No, hindi sila nagdi-deal sa kasalanan. Kasi ang mga churches ngayon, alam mga kapatid, puro lang mga sentimental, hindi na theological ang tinuturo. Kumbaga, ituturo na lang nung kailangan mo ganito, kailangan mo magkaroon ng ganito. So, eto na ang sumakop sa mga churches ngayon eh. So, kaya nga dito sa Gumin, kahit konti lang tayo, pero praise God, marami tayo ngayon. Dito sa Gumin, ang tinuturo natin, Word of God, kasi ito mahalaga, itong kondisyon na ating spiritual. Lahat tayo gusto mapunta sa langit, di ba? Sino bang ayaw mapunta sa langit? Alam natin kasi ngayon, mga kapatid, konti na lang ang nagtuturo na mainit pang apoy sa langit. Wala na, nakakalimutan na yan. Isipin mo na lang, bakit ang Diyos pinupuri sa langit, bababa, sasampalin, duduraan, papatayin, para lang tayo bigyan ng kaligtasan. Kasi wag tayo mapunta doon sa impyerno. Pero ngayon, binabaliwala na yun ng tao. Kaya ang judgment ng Lord, nireveal niya sa mga wicked people, they are suppressing the truth of God's Word. So mga kapatid, it's high time sa atin na i-reconsider natin, i-check natin ang ating mga sarili.
Mahirap magsisi sa huli. Kasi ang judgment will come when the least you expect it eh. No, akala nila walang problema. All of a sudden, destruction came. No? Ang kagandahan dati dito sa Korea, unang total mission ngayon, no, nagkaroon ng missionary dito around close of 19th century, si Horace Allen. No, resident missionary siya dito. Noon, hindi pa gaanong tinatanggap, pero nung nag-turn around ng gospel, nung after ng Korean War, so doon lumaganap ng gospel. Kasi nakita niya ng mga missionary tumutulong in rebuilding ng Korea. So afterward, no, nung pagtanggap, pag-embrace ng Korean people sa gospel, pinagpala sila. Sabi nga, miracle ng economy ng Korea. No? Just like that, a couple of decades, ngayon number 12 sila sa greatest economy sa buong mundo because of the gospel of Jesus Christ. In-embrace nila. Yun ang mga benepisyo. Pero ngayon ang malungkot dahil nagkakaroon na ng decline sa mga younger generation. Dahil ang kakulangan ng church para sabihin ng compromising. Kasi ngayon hindi mo na alam eh. So tayo dito, paglabas natin. Hindi natin alam kung anong ginagawa natin paglabas natin. No? And God will deal us accordingly. So eto nung nangyari dito sa Pergamum, broad scope lang to ng Pergamum. Kaya nga itong title is The Compromising Church. So ito ang kondisyon nila, kaya ito naging title, ito nung binibigyan ng Diyos ng emphasis sa mga believers doon sa Pergamum during the first century. Amen. So tandaan natin, ignorance and rejection will be judged accordingly by the Lord Jesus Christ. So ito na ang Pergamum. The compromising church. So basahin ko no verse 12, no? And to the angel of the church in Pergamum, sa iba Pergamos to no? Pergamos. Right. The one who has the sharp two-edged sword says this. So dito mo tayo sa 12. So background ng Pergamum church, no? Geographically, kasi history to mga kapatid, no? Nangyari ito talaga. So itong pito na to na nangyari during the first century, ito mismo ang magiging kondisyon ng church throughout church history hanggang sa muling pagbabalik ni Kristo. Kaya lahat tayo dito makakapag-relate. Kaya ang warning dito lagi, at ang paanya ng Lord, to those who has an ear, let him hear what the Spirit says to the churches. Ibig sabihin, although distinct sila, pito sila, no? Pero they can share with each other nung kanilang problema. Pati nung admonition ng Lord, pag makita mo yun, ang sarap ng pakiramdam. Nung church na yun, ina-admonish ng Lord, pag makita mo, yun ka rin. Ang sarap nun Pero masakit din kapag nung rebuke ng Lord na andun na yun. Pero at the same time, blessing yun. Kasi kapag ka-rebuke niya, ibig sabihin gusto kanyang ayusin. Yun ang purpose na itong rebuke na ito dito sa 7 churches. Kaya nga ang buong Revelation para dun sa mga nag-overcome. Ang labanan dito mga kapatid is faith. Faith ang kailangan dito, obedience sa ating Panginoon. So wag kayong relax lang tayo, no. Gusto ko lang as much as possible i-lighten to ng konti. But the truth will always stays the truth, no. Kasi nung nangyari ngayon sa churches wala na nga nung ganitong theology, wala na Ang gusto na lang ng tinuturo ng pastor, nung gusto mangyari ng mga tao. Kung anong gusto nila, okay, palalakasin kayo sa mga positive thinking lang Parang na lang secular lang na mga seminars. Kayang gawin yun Kahit nga dito sa Gumin, kaya natin gawin yun para tayo maging alive. Kaya natin gawin yun. Pero ang Bible sabi lang, preach Jesus Christ, Christ crucified. Yun ang ituturo natin. Kahit kay Kristo, merong kaligtasan. Wala sa iba. Kay Kristo lang, mga kapatid. So, yun ang kailangan natin sa church, mga kapatid. So, let us re-examine ourselves in light of the Scriptures. So, tama ito ngayon, pagkakataon na ito. Kasi, mabigat to. Sabi ko, nahirapan akong aralin. Hindi ko alam. Nagkakaroon ako ng mga kaisipan na sino ang mga dadalo, mga ganon.
So parang naapektuhan ako. So tinatanggal ko siya. Ni-review ko siya. Kasi ang mahalaga is to present mo ang truth eh. Kasi pag winatter down mo ang truth, binawasan mo dahil natatakot ka, baka may magalit sa'yo, baka may maka-offend ka, ikaw naman mananagot sa Diyos. No? So mahirap, ang church na natin mo is seeker-friendly church. Nung tipong lahat tayo welcome. Lahat naman tayo dito welcome eh. Come as you are. No? Totoo rin naman yun, walang problema doon. Pero pagdating sa sin, hindi dapat to kino-compromise. We must deal what it is. Kapag sinabi ng Diyos, pag abomination sa Lord, sasabihin mo abomination sa Lord. And to top ito, alam niyo nangyari doon sa 81? Celebration yon ng Halloween. So, ito mahirap. No? Pag sinabi abomination sa Lord, kahit lumipas ang panahon, abomination pa rin yan. Kahit pakulayan yan, gawing katanggap-tanggap, kapag pag sumama ka dyan, makipag-part ka dyan, meron kang naghihintay na judgment. Ang Diyos, God is a jealous God. Kasi form of worship yun eh. God is a jealous God. He will not share His glory to none other. Mahigpit ang Diyos, mga kapatid. Kaya itong turo na ito is about judgment and also about blessing to those who will overcome. So, ito ang pag-aaralan natin ngayon, mga kapatid. No? So, yun ang Pergamum. Geographically, no? Dalawa siya nahati ang Pergamum. Isang lower, kasi nasa paanan siya ng bundok eh. At nung sa taas, ng Acropolis, nung City Heights, di ba? Acropolis nasa taas, no? So, doon sa taas na to, it was built around 4th century BC. Ang tagal na. During Hellenistic period pa ito eh. During the Greeks, no? So, dito sa tuktok na ito, ang Pergamum tinawag na temple keeper. Kasi dito sa taas na yung ginawa ng mga Greeks, no? Andoon nung 4 na templo sa kanilang mga Diyos-Diyosan. Merong sa Greek at meron din sa Romans. So, tingnan natin kasi dapat malaman natin kung ano yung mga 4 na yun eh. So, andun si Athena, nung Diyos na si Athena, no? Goddess of wisdom. Si Athena, no? Si Asclepius, God of healing. So, dalawa na, no? Si Dionysius, God of drunkenness. Biruin mo, God of drunkenness. Sinasamba rin nila as God. So, nandun yun sa tuktok ng Acropolis, ng bundok. At nung isa, ito nung pinakasikat eh, at itong pinaka-controversial. Itong Temple of Zeus. Nung Temple of Zeus. Altar siya na napakalaki. So, nasa taas yun. Tapos itong mga Kristiyano, nung church na ito ng Pergamum, nasa baba. Nasa baba lang siya, located sa baba. So, isipin mo, sinabi ito ni Kristo, itong mga verse na ito, di ba? Anong sumunod na verse, no? I know where you dwell, where Satan's throne is, and you hold fast my name, and did not deny my faith. And did not deny my faith, even in the days of Antipas, my witness, my faithful one who was killed among you, where Satan dwells. Na itong Satan dwells na to, sabi ng mga ibang interpretasyon, ito nung mga lugar na kung saan malakas ng stronghold ni Satan. Kasi biro mo, 4 na templo na naandun eh. Na God of healing. So alam natin, ang healer natin is ang Diyos, di ba? No? Siya ang healer natin. Etong si Zeus, siya nung King of Kings eh. Siya ang King of the Gods sa Greece. So, nung title ni Jesus Christ, meron din sila. So, may kita mo na talagang ang impluensya ni Satan na andon sa lugar na yon. Kaya tinawag mismo ni Jesus Christ na where Satan's throne is. So, bago doon, no, ito pa nung kanya sinabi doon sa verse 12, the one who has the sharp two-edged sword. Ito nung sinabi ni Jesus Christ na title niya. So, nung nakaraang 2 churches, no, mapapansin nyo, nung title na binibigay niya is yung kung ano ng condition ng church, kinoconnect niya sa mga condition ng church. So dito, pagdating sa 3 church nito sa Pergamum, nung title na binigay niya is a form of judgment. No? Nakita nyo, sword?
sulatan kaya si Brother Barry, no? Tas yun ang paunang salita. Ako, ang tabak na magkabalay talim. No? Ikaw, Brother Barry. So, parang ganito kasi ito, ang ibig sabihin ng sword na ito, authority and judgment yan eh. No? Again, ikinokonek ni Jesus Christ ang sarili niya doon sa panahon na yun during the first century under the rule of Roman Emperor. So, sabi dito, ang Romans, meron silang sandata or sword, dalawang klase ng sandata nila, no? Isa nung simple lang na ginagamit nila, no? At nung pinaka-special, itong ang malaki, na kung saan kabilaan din, matalim. So kinokonek nga ni Jesus Christ, di ba? Ganun siya lagi. Para maipapakita niya na buhay siya. Alam ko nung nangyayari sa inyo. Kinokonek ko ang sarili ko sa inyo para makita nyo na ako ang may control ng lahat. So ang purpose ng two-edged sword na yon, kumbaga parang nasa ano ka na eh, nasa labanan ka na parang hopeless ka na eh. Ilalabas mo na to. Malaking itak daw to. So ngayon, kapag walang makakadikit sa'yo, kasi iwawas-iwas lang to, side by side eh, may susugatan. So ang purpose ng sword na ito is to inflict damage or even death. So yun ang purpose nyo. Kaya kinonek ni Jesus Christ nung kanyang sarili na siya ang tabak na magkabilay talim. Nung salita niya, pinupoint dito ni Jesus Christ, nung salita niya, powerful yan, sumusugat yan. Kaya ngayon, since pinag-aaratin ay persecution, may time na ang mga pastor na tumatayo, pag sinasabi niyang salita ng Diyos, minsan may nasasaktan. Totoo naman eh. Kasi nga, ang purpose ng salita ng Diyos is to inflict wound. Kasi sabi ng Bible, ang puso natin naging matigas, naging pusong bato siya eh. No, dahil sa kasalanan. So, supernaturally, kailangan ma-turn yan into flesh. So, sa paano? Kundi sa salita ng Diyos, through the work of the Holy Spirit. So, kapag may siner sa atin na salita ng Diyos, medyo masakit, tanggapin natin yun. Kasi yun talaga ang purpose eh, para malaman mo eh. No? Dito mo, kaya nga, pag sumugat ito, hindi lang ang para ito sa mga Kristiyano. Pati sa mga unbeliever, susugatin ka rin yan. Kasi nga powerful yun yung salita ng Diyos eh. Magkakaiba lang mga kapatid nung responses natin after na tayo nasugatan ng salita ng Diyos. Kapag ikay believer, na masasaktan ka pa rin. Kasi isipin mo, baka pinatatamaan ako nito eh. No? Masasaktan ka pa rin. Pero eventually, magsasubmit ka sa salita ng Diyos. Pero nung iba, lalayo. Magagalit. Dahil tinamaan siya ng salita ng Diyos eh. Nasaktan siya. Ang inisip niya, naging defensive siya eh. Ako lang ba gumagawa ng kasalanan? So magiging defensive ka ngayon. So ang mangyayari lang ngayon is nung responses natin, doon lang magkakaroon ng pagkakaiba. Pag ikaw'y talagang niligtas ng Lord, magsasubmit ka. Kasi sabi ng Bible, my sheep listen to my voice. No? Nung salita ng Diyos, hindi lang to blessing, pati nung warning, pati nung rebuke, and even judgment. No? So nasa iyo kung paano kami magre-respond na kung saan tinamaan ka ng salita ng Diyos, nasaktan ka, dapat hindi ka lalayo. Kasi once na lumayo ka, alam mo na nagalit ka sa salita ng Diyos. Although alam mo, hindi ka galit sa salita ng Diyos, galit ka doon sa nagsalita. Pero hindi mo alam, yun na ang pagkakataon mo para i-correct ka ng Diyos dahil mahal ka ng Diyos at gusto ka niya lang maayos. So part yon ng persecution. Ayun tinatawag na mga lighter form of persecution kasi nga dito tayo tinawag sa walang martyrdom na hindi ka papatayin. Paano kung nabuhay ka sa kalagitnaan ng ISIS? Kasi sabi ng mga komentary, itong Pergamum, pati nung Smyrna, inihahalin tulad yung maging Kristiyano ka sa lugar ng ang nagro-rule ang ISIS. Paano yun? Kaya nga napakahalaga nung Jesus is Lord, nung tinatalakay natin sa Romans. Jesus is Lord. If you confess with your mouth that Jesus is Lord, you will be saved. No? Labanan yon ang pananampalataya. Iko-confess mo siya kasi alam mo, no matter what happened, kagaya kinita natin sa kanina, mamatay man tayo o hindi, siya ang Panginoon natin. Yun ang labanan dito ngayon, mga kapatid. Dito nangyari ito during the first century. Mga unang mga Kristiyano ito, mga kapatid, na kung saan dumanas sa matinding pagsubok. Amen?
Amen po, no? So, punta tayo sa verse 13, no? So, nakita natin nung title ni Jesus Christ na He's a two-sharp-edged sword, no? Magkabilay talim, na kung saan susugat talaga sa puso natin, no? Number 13, I know where you dwell. Ito binasa ko kanina nung si Satan. So, sinabi ko na pinaka-controversial dito nung altar of Zeus, nung altar of Pergamum. Kasi may konektado to sa nangyaring sa history natin. May connection to sa Germany. May connection to kay Hitler. So, nung inaral ko nga to, kasi it was featured sa 700 Club couple of decades ago. Nung may connection siya eh. So, alam natin na ang kalaban natin, sabi ni Paul, we wrestle not against flesh and blood, di ba? Hindi ang kalaban natin ng tao. Hindi. Kalaban natin mga espiritu sa himpapawid na siyang kumokontrol sa mga tao. Yun ang kalaban natin. So, ang purpose dito na ilalatag ko to is para makita natin na ang mga delikado is nung mga vulnerable. No, meron silang knowledge sa Lord, pero mali. Nung sinabi ni Pastor Ricky nung nakaraang linggo, may knowledge sila sa Lord, pero mali. May nananampalataya sila sa Diyos, naniniwala sila kay Kristo, pero mali. Ang devil nga, naniniwala rin, nanginginig pa nga eh. Di ba? No? So, ito nung sa John 3:16, kung sino manampalataya, hindi ito pananampalataya lang na nakilala mo lang siya, gusto mo lang siya, dahil sa benefits. Hindi, ito nung faith na sinasabi. Ang labanan dito is faith. Kasi ang labanan dito, mga kapatid, nung kondisyon natin, nung kaluluwa natin, kung saan natin to i-spend pagdating ng eternity. So, yun ang ating dapat ilagay sa isipan natin. So, itong Temple of Zeus or Altar of Pergamum kay Zeus, no? During those years, nung pagkalipas ng mahabang panahon, so nasakop ng Pergamum, nahawak na naman ng Romans, nahawak ng Ottoman Empire. So eventually, nasa Turkey na ngayon siya, no? Turkey, nung Muslim country na to, no? So during the close of the 19th century, isang German engineer, no? Papadaanan ko lang to kasi may connection siya, mga kapatid eh. Kasi labanan natin spiritual, di ba? Kaya sabi ko, lahat ng nangyayari sa physical world, may connection siya sa spiritual world. So during those years, no, isang engineer pumunta dito sa Pergamum, dito sa Turkey. Kasi ang purpose lang naman ito is nung archaeological eh. No? Kasi napakahalaga yun. Kino-consider yun na piece of art. Kung malaking value nun. Biruin mo, ginawa yun during the 3rd century BC. Ilang daan taon na yun. I mean, libo na. Libo. So, pinunta nila doon, nakita nila doon, na na-excavate nila itong lugar na to sa tuktok na ito ng Pergamum. So, sa paghuhukay nila noon, nalaman nila, nung nahukay nila is nung natitira ng templo ni Zeus. So nakita niya, kumbaga jackpot yun sa mga archaeologists, no? Malaki yun. Malaking impact nun sa art. So ang ginawa niya, humingi siya ng permit sa Turkish government na i-preserve kasi nilulut na ng mga tao, kinukuha ng mga marble, sinisira, kinakwari na. So, sayang naman daw. Pero hindi natin alam kung alam nila ng history ng kanilang hinuhukay. Kasi ito nung sinabi ni Jesus Christ na throne of Satan. Naniniwala ba kayo? Literal to? Na throne of Satan? Kasi nung iba sabi, influence lang ni Satan eh. Doon. Ako naniniwala na literal to. Kagaya rin nung nireveal niya doon sa letter of Smyrna, the devil will put some in your prison. So, totoong nangyari yun, no? So, ito sinabi ni Kristo na naandito si Satan. Kaya kinokomment ko kayo, naging matatag sila kahit na sila sa throne ni Satan, sa lugar na kung saan nagdwell si Satan. No? So, ito kasing, itong Pergamum altar, mga kapatid, nung hitsura niya, napakalaki niya, no? Tapos, merong korting upuan. Throne nga, di ba? Na naka-extend ng arms, napakalaki niyan, na korting upuan siya sa malayo. Tapos sa gitna niyan, eto dito nang gagaling nung sacrifice altar. So naandyan patuloy yang umuusok, yun ang purpose niyan, patuloy yan. Dito sa altar na to, dito sila nagsasacrifice ng hayop, pati ng tao. Dito sa lugar na yan. So bago yun, no, itong German engineer na to, humingi ng tulong kasi kailangan ng malaking salapi, no, para preserve to. Alam niyo ang ginawa nila? They transported
stone by stone, tong temple na to ni Zeus, dinala sa Berlin. That was 1930, na-complete, ni-reconstruct. Ito ng original, piece by piece, kinuha, dinala sa Berlin. Nung Satan's throne na sinasabi sa Revelation. So hindi mo alam kung meron siyang kaalaman. No? Pero alam nyo si Hitler, no? Ayon sa mga biography na lumabas, si Hitler masyado siyang superstitious siya. Involved siya sa mga black magic. Involved siya sa mythology. Naniniwala siya sa Greek mythology. So kung titingnan mo, vulnerable siya. Kung ganyang pagkakataon siya, meron siyang kilala sa Diyos, may pagkakilala sa Diyos, pero mali. Kasi influensya nga siya ng mga Catholic, di ba? Catholic siya Si Hitler Catholic siya. So nung nakita ni Hitler, nung na-construct na tong Temple of Zeus na to, doon sa Berlin, he was fascinated. Simple lang naman nung design. So sinumod niya, nung chief architect niya, no, para gawin natin, pagandahin natin ng Germany. Tapos nung architect niya, kumuha ng design dito sa Pergamum altar, ng temple ni Zeus. So yun ang ginawa. Ginamit ito ni Hitler during his campaign kasi ito nung peak ng power ni Hitler during the 30s, 1930s. Diyan siya, ni-unite niya ang buong Germany. At dito rin nag-uumpisa ng anti-Semitics, no? Nung galit niya sa Jews. So sabi ng mga historia, hindi alam kung kailan nag-umpisa ng galit niya sa mga Hudyo. Hindi natin alam kung saan nang galing nung galit niya No? So kung pagtutugmain natin, kasi uncanny ang ginawa ni Hitler, parang symbolism Kasi nga involved siya sa mga ganun superstitious siya So alam niyo nangyari? Ito ngayon, nasa Germany na siya ngayon. Nung Turkish government gumagawa ng petisyon na ibalik daw sa Turkey. So pinag-aagawan nila. Nung seat of Satan, pinag-aagawan nila. So bago doon, after the Second World War, nataro si Hitler, di ba? Nung Russia, kinuha naman yon. Dinalaman na naman sa Russia. Tingnan niyo yung mga bansang involved, So dinala na Russia. So wala kaabog-abog, katapos ng gera, binalik naman ulit sa Germany. So nag-state siya sa Germany. Ngayon, 2014, pinahinto, kasi ginawang museum Nireconstruct uli. Hanggang sa ngayon, 2019 natapos, 5 years na nireconstruct. So, as is yun. Ayun ang original na kulang-kulang lang ng mga ibang part. So bakit ko ito sinasabi? Kasi nung kanina sinabi, uncanny na pagkilos ni Hitler na meron talagang nagpo-possess sa kanya. Kasi vulnerable nga siya So alam niyo nangyari? Dito sa altar na to ng Pergamum na nasa Berlin, dito ginawa ni Hitler nung pinakamatinding, nung in-announce niya nung final solution. Ano bang gagawin sa mga Jews? So, pinagdebatihan, deliberation para ano bang gagawin sa Hudyo. Ang unang plano lang, expel out lang sila sa Germany or sa entire Europe. Yun lang. Pero all of a sudden, ang decision naging, nung final solution, patayin ang Jewish people. 6 million yan mga kapatid. Jews pa lang yun. Wala pa nung iba doon. Mga karaming nung iba doon, pinatay mga religious. Nung Jehovah's Witnesses, Seventh-day Adventists. Kumbaga lahat ng makikita ni Hitler papatayin. So, ang kagandahan, ang pangyayari pa dito is, doon mismo si Hitler, ginamit niya nung templo na to doon siya mismo tumayo, doon sa pinakasentro, doon inihahain, doon naghahain ng isa-sacrifice. Dito pinatay si Antipas. Ito tong binatas dito ni Jesus Christ. No? My faithful witness was killed among you, si Antipas. Ito si Antipas, bishop siya, inordain siya ni John sa Pergamum. Siyang kauna-unahang saint na na-martyr dito sa 7 churches. Nakaraan si Polycarp, di ba? Later pa yun si Polycarp. Ito during pa ng panahon nila John. Si Polycarp, late na So alam mo, ang ginawa kay Antipas, dito, pinatay siya sa isang brass bull na imahe
na-hollow siya sa loob. Pinasok siya dun sa loob ng bull, si Antipas, dito sa Temple of Zeus na to. So ngayon, itong rebulto na ito ng bull, no, may mga pipe yan sa bawat kanto. Nakatutok yan sa buong templo. Anong purpose nun? No, kasi lulutuin kang buhay eh. Form of a torture, plus iyahain ka sa Diyos nila. So, ganito naman, no? Kapag malayo ka, siyempre, masakit yun, susunugin kang buhay eh. You will be cooked alive. So, babagahan ng ilalim ng rebulto, no? Nasa loob ka. So, magsisigaw ka ngayon. Nung boses mo, distorted na yun, lalabas yan sa mga pipe. So, habang kang nagsisisigaw, nung imagination nila, nung pervert imagination nila, this bull will come alive. No? Parang na pinipicture nila, nung bull na ito, nagiging buhay dahil umaatungal eh. Nung atungal na yun, nanggagaling doon sa nilulutong buhay. Yun ang ginawa kay Antipas. My faithful servant Antipas. So, ngayon, pag binabasa mo to, parang, no? Parang history lang. Pero isipin mo kung naandun ka sa panahon na yun. Kaya nga napakahirap maging believer ka nung panahon na yun eh. So, balik tayo kay Hitler. So, nung lugar na yun na nakatayo nung hahahian, nung sacrifice na yon, tinanggal yon, ginawang podium. Doon niya sinabi yon. Nung final solution, ginamit niya yon, nung Temple of Zeus na yon. Sa Germany, doon niya in-announce nung final solution na ang term ngayon, diba, Holocaust? Sa Hebrong Holocaust, human sacrifice yon. Diba, uncanny? Ibig ba sabihin, walang nagkataon lang nung ginawa ni Hitler, doon pa siya mismo. So, ang nangyari, ang naging sacrifice, ang Jews. 6 million Jews in-exterminate. Sinunog, di ba? Pinatay tas sinunog. So, ang tanong, bakit niya ito nagawa? Anong influence ang pumasok sa isip ni Hitler? Samantalang nung lolo niya nga. Di ba? So, yun ang kinokonect do kasi ang kalaban natin, mga kapatid, nung spiritual forces. Di ba sabi ni Peter, be sober, be vigilant because your adversary is like a lion seeking whom he may devour. No? So, bakit si Hitler? Kasi vulnerable siya eh. Nung kanyang troubled past, nakadagdag pa yon para madali niyang nagawan mga ganung bagay. So, ito nung history ng pinag-aagawan nilang Temple of Zeus na sinabi sa Bible na seat of Satan. So, yun ang nangyari dito. Kaya ako naniniwala na literal one point in time sa history, si Satan nagkuta doon sa Pergamum na yon. Kasi alam niyo kung bakit? Si Satan hindi naman siya powerful ng Diyos. Wala naman siyang omnis eh. He cannot be at the same time at different places. Diyos lang ang may kapangyarihan na gano'n. So, nandito sa lugar si Satan, at the same time, hindi siya pwedeng mapunta doon sa kabila. So, definitely, nagstay siya dyan. Alam niyo kung bakit? Nung picturean niyo, nung sinabi ko kanina, Acropolis, nasa taas siya eh. 1,300 feet ito. Itong bundok ng Pergamum na kung saan tinayo itong templo na ito ni Satan. Di ba si Satan mahilig sa heights? Sinabi sa Isaiah, I will rise above. No? Si Jesus Christ, tinep niya, saan dinala si Jesus Christ? Diba, sa taas din. Sumamba ka sa akin, ibibigay ko sa iyo lahat yan. Mahilig siya doon sa taas kasi yun ang pride eh. Itong pride na to, dito nga siya kinik out eh, sa langit. Kasi gusto niya, hindi na pumantay, lumagpas pa eh, sa Diyos. So, tingnan mo ang paggagawa ng lugar na ito. Nasa taas ng bundok, 1,300 feet. So, sabi nga ng mga engineer, itong sila David Paulson, pumunta sila doon eh. Nakita nila kung mga ruins na lang ganong panahon, kinanong nila ng engineer ngayon, paano naidala nung ganon mga bato, 20 tons, madadala sa bundok ng Pergamum na napakataas. Wala namang machinery nung panahon na yon. Ngayon nga, may hirapan nung ganong pit na gawin. Diba? Mystery. Diba? Mystery.
hindi lang ganito kalaki yon, ang laki nun. So, yun ang pinupoint dito na possible, ito nung talagang place ni Satan, dito siya nagkuta sa lugar na yun. Alam niyo kung bakit? Dito sa Asia Minor, dito nagumpisa nung gospel proclamation eh. Dito sa Asia Minor. Diba nakagulat? Turkey, Muslim na siya ngayon. Pero dati, nagpo-flourish ang Christianity dyan. No? So yun, no? Tapos na tayo kay Antipas, no? So verse 14, no? So ang sarap, diba? Tinawag niya si Antipas, may pag-aari niya. Si Antipas, my faithful witness who was martyred among you. So verse 14. Ito na nung kanyang rebuke. So kinumend sila, no? Nung mga Pergamum believers, no? Kahit sila nasa ganung kalagitnaan nung throne ni Satan, na natili silang tapat. Hindi nila pinagkailaan Diyos. Isipin mo na lang, nasa baba ng Christian church na to, nasa baba, itong striving Christian na to, mananalangin ka, no? Pagtingin mo, nasa taas ng trono ni Satan, no? Parang demoralizing, di ba? Kaya nga, laban na, we must live by faith, not by sight, eh. Although napakatindi ng pressure, nung influence ni Satan doon, pero itong mga believers sa Pergamum, nanatili sila. Matatag, hindi nila dininay ang kanilang pananampalataya kay Kristo. Kinumend ng Diyos yun. So pagdating sa verse 14, eto na nung rebuke, no? Verse 14, but I have a few things against you, because you have there some who hold the teaching of Balaam, who kept teaching Balak to put a stumbling block before the sons of Israel, to eat this sacrifice to idols, and to commit acts of immorality. So itong verse 14, no? So after ng commendation, ng admonition, ito naman ng rebuke. So meron akong konting hindi nagustuhan sa inyo. So dito, ito isang isang waragdagang points lang sa pagbabasa ng salita ng Diyos. No? Tingnan natin ng personal pronoun na ginagamit, no, para malaman natin kung sino nagsasalita, sinong kausap, para kanino. Mahalaga 'yon para malaman natin kung para kanino or sino nung sinasabihan, no. Dito mahalaga 'to sa part na ito kasi pagdating sa susunod pang churches, makikita natin ng mga shifting ng pronouns na ginagamit ng ating Panginoon. But I have a few things against you because you have there some who hold the teaching of Balaam. So ito history, Old Testament to. Sinight ito ni Jesus Christ sa Old Testament, sa Numbers chapter 22 to. Ito si Balaam, controversial to si Balaam. So hindi na natin to itatakil pa kung talaga ba siyang totoong propeta or hindi, no? Kasi ito si Balaam, sorcerer siya pero nagpa-prophesy siya. Ginamit din siya ng Diyos, nag-prophesy siya. Matitindi pa nga ng prophesy niya Those who bless Israel will be blessed. Those who curse Israel shall be cursed. No? Pero, ito ng istorya sa Numbers, kilalang story ito si Balaam. Alam mo may donkey na nagsalita. No? Ito sa istorya to. So, ito nung sinight ni Jesus Christ. Ito nung naging compromise nyo. Ito lang nung ayaw ko sa inyo ngayon. No? Kasi itong si Balak, siya ang king of Moab. Nung last part ng wandering ng Israel, no, after silang pinalayan Diyos sa Egypt, no, nasa part na sila, huling part na, no. So itong king of Moab na si Balak, natakot siya kasi nakita nila ng power ng Diyos ng mga Hebrew Diba pinalaya sila sa Egypt? Tingnan mo nung pinatay doon na mga nung Passover, nung blood, di ba? Pinakita, plus nung hinati ng dagat. So, kilala ng Diyos ng mga Hebrew people. So, takot sila ngayon. Ito si King Balak, takot siya na baka paglabas to, sakupin din siya ng Moab. So, natatakot siya ngayon, baka mapatay siya or mapalayas. Ihari siya ng Moab So, ang nangyari doon, mga kapatid, hinanap niya to kasi kilala rin to si Balaam na nagpa-prophesy din. So, bayaran to. Nagpa-prophesy siya pero may bayad. So pinangakuan siya ngayon. Ito na sinabi ni Jesus. Pinangakuan siya si Balaam na sabi niya ganon, i-curse mo tong Israel. Itong people of Israel. I-curse mo siya, babayaran kita ng ganitong halaga.
So, yun nga ang ginawa ni Balaam, no? So, kina-curse niya, pero sinabi niya, ikukonsulta ka muna to sa Lord kung anong gusto niya. Kaya nga, questionable siya kung totoong prophet siya o hindi eh. No? So, nung kina-curse niya, ika-curse niya ng Israel, ang lumalabas sa bibig niya, blessing. So, 3 beses niyong ginawa, kina-curse niya, 3 beses din lumalabas ng blessing sa Israel. Sabi niya, hindi natin kayang i-curse nung bless ng Lord. Sabi niya ganon. So nagalit si Balak. And sabi ko, i-curse mo. Ba't blessing ang pinopronounce mo? So, to tell the story short, nagalit si Balak, umuwi sila, hindi niya binigay nung babayad sana kay Balaam. So, bumalik si Balaam. Gumawa siya ng plot para makaganti or para makuha niya ng premyo na ibibigay sa kanya. So, ano mang ginawa niya? Nung mga magagandang babae niyo, dalhin natin sa mga lalaki sa Israel. Sexual immorality. So, alam natin, pinagbabawal, mahigpit yun ng Diyos eh. Nung intermarriage. No? Kasi Moabites, kalaban yun ng bansang Israel eh. Tinuturing ng Diyos yun na kasalanan, abomination. So, doon nagtagumpay si Balaam. So, dinala niya ng mga babae doon, magaganda, na seduce, na tempt ng mga kalalakihan sa Israel at doon na nagumpisa ng sexual immorality na sinasabi dito ng ating Panginoong Hesus. No? So ano na automatic. Nakipag-asawa sila doon, mga pagan yon, so nangyari tuloy nung idolatry. So nagkaroon ng pagkain ng mga sacrifice idol hanggang sa sumamba na sila sa Diyos-Diyosan. Alam mo, compromising yon, dito nagumpisa na nung problema. Kaya ang title dito, Compromising Church. No? So, kung titingnan nyo, ng compromising, simple lang, di ba? Pero sa Diyos, God did not take it lightly. Umpisa pa nga lang, judgment ang pinakita niyang title niya. So, ano nangyari? 24,000 ang namatay doon. Dahil lang sa pagko-compromise. Alam mo bakit nagalit ang Diyos? Kasi doon ka nga pinalaya, doon sa sitwasyon na yon na nasa darkness ka, doon ka pinalaya, pero bumalik ka pa. So yun ang compromising na ayaw ng Diyos. Bumabalik ka sa kung saan doon ka nga pinalaya ng Diyos. So kung ibabalik natin yan sa panahon na to, eto na yun eh. Simple lang ng compromising kung titingnan natin sa salita, no? Compromising. Lahat tayo dito nagko-compromise. Walang hindi dito nagko-compromise eh. So ibig ba sabihin, para hindi tayo mag-compromise, hindi na tayo magkakasala? Kasi basically, ang compromising, nung imimix mo nung holy sa profane. Basically, yun ang compromising. Parang simple lang na salita, no? Compromising. Pero ang talagang, kasi galit nga ang Diyos eh. Kasi pinalaya ka na dyan from darkness to marvelous light, pero bumabalik ka pa rin. So, yun doon nagalit ang Diyos. So, tinan mo, 24,000 ang pinatay niya doon sa Old Testament. So, eto ngayon ang problema ng Pergamum Church na kanyang dinidil. Dinidil na ito talaga kasi ayaw ng Diyos ng compromising. Kaya ito, i-compare mo yan sa panahon natin nung compromising. No, parang babalik ka sa dati mong ginagawa. No? So, eto yun nung nangyayari sa atin sa mga churches. Babalikan yun nung nangyari sa Itaewon, nung failure ng church para mag-stand sa truth, nung pagkakaiba ng worldly sa spiritual na bagay, ang nangyayari, pala ng pinagkaiba eh. Nung church ngayon sa world, wala nang pinagkaiba. So compromising yun, mga kapatid. So yun ang tiningnan ng Diyos. Na galit siya doon sa compromising na to. So lahat tayo nakakagawa nito from time to time. No? Kasi hindi na magkakasala, di ba? Ang pinaka-purpose lang talaga na pinopoint dito ni Jesus Christ nung pagko-compromise is nung dangerous ito eh. Ito na ang dangerous dito na pumapasok. Kasi deceptive siya eh. What makes it dangerous kasi nag-i-enjoy ka na dito eh. Nagiging komportable ka na. In other words,
Naging komportable ka na. Kasi, nung naging Kristiyano tayo, diba, ang sabi ng Bible, isa na tayong bagong nilalang. No, nakipag-isa tayo kay Kristo, isa na tayong bagong nilalang. Ibig bang sabihin nun, hindi ka na magkakasala? Di ba hindi? Bago tayo nilalang, pero hindi pa tayo perpekto. So, kagaya ng sinabi ko sa inyo sa Church of Ephesians, balikan natin kung paano tayo nagkakasala. Kasi ang compromising isa sin eh. Bumabalik ka sa dati mong kasalanan. Kaya nga nakakatakot kasi nagiging komportable ka na. No? Kung natatanda yung turo ni Brother Barry sa Hebrews nung deliberate sinning, magkaiba to doon sa deliberate sinning eh. Ito some form of habitual. Habitual lang to. Pero kaya nakakatakot ito kasi deceptive siya. Alam mo kung bakit? Hindi mo nire-reject si Jesus Christ. Nung sa tinuro ni Brother Barry, nireject nila eh. Nung grace, nung offer of salvation na binigay ni Kristo, nireject nila. So they're trampling down. Tinatapakan nila si Kristo mismo, nireject nila kagaya nung sa Ephesians. They abandoned their first love. Pero itong compromising, alam mo kapatid, hindi mo nire-reject si Jesus Christ. Hawak mo pa siya sa kamay mo, kaliwang kamay mo, at si Kristo nasa isipan mo pa. At the same time, sa kanang kamay mo naman ng mundo. At ng mundo, nasa puso mo pa. So, ang nangyayari ngayon, pinagsasabay mo si Kristo at ang mundo sa isang katawan mo. Na kung saan sabi ni Kristo, you cannot serve two masters. You cannot serve two masters. So, ang nakakatakot mga kapatid, no? Paulit-ulit natin itong ginagawa. At ito ang nakakatakot eh. Walang kapatawaran yun. Nung totoo yun, sinabi doon, you trample down eh. Inapak-apakan mo na si Kristo noon. Ano pang i-offer sa'yo? Nireject mo ang grace. Nireject mo ang gospel. So, itong compromising, simpleng word, compromising, pero ang lalim ng ibig sabihin. Pinagsasabay mo si Kristo sa mundo na ginagalawan mo. Hindi pa pwede yun. Kaya galit si Kristo, di ba? Tinutukan niya agad sa title pa lang, darating ako dyan as a judge, like a two-edged sword. So, ang tanong yun na ba, nung naging Kristiyano tayo, hindi tayo magkakasala? Nung bilang ng sin, kung paano tayo nagkakasala, doon lang magkakaiba sa totoo at hindi. Yun lang ang pagkakaiba nun. Kasi, kinlaim na natin si Jesus Christ, no? Nasa church na tayo, we believe na saved na tayo, di ba? Pero nagkakasala pa rin tayo, no? Nagkakasala. So, bakit ka nagkakasala? Or bakit ka ngayon iiwas sa kasalanan? Kasi naging Kristiyano ka, alam mo na, bawal ang kasalanan eh. Kaya nga ito nung sinasabi ko ng intellectual Christian, may problema eh. Nung intellect ka lang, alam mo lahat ng knowledge sa Bible about God, the fundamentals of your faith, alam mo lahat eh. Pero ang problema, na umiiwas ka sa kasalanan. Bakit ka ngayon iiwas sa kasalanan? Dahil ba may makakakita? So pag wala na nakakita, balik na uli. So ang totoong niligtas ng Lord, nagkakasala pa rin. Kaya ka ngayon iiwas sa kasalanan kasi wala ka ng appetite. Yun ang malaking pagkakaiba doon. From time to time, magkakasala pa rin tayo. Pero nababawasan ang appetite natin. Ito ng work, ng power, supernatural work of the Holy Spirit, ng regeneration. So yun ang titingnan natin, meron ba talagang regeneration sa atin? Kasi ang nakakatakot, kampante na lang tayo eh. Tuwing linggo, andito tayo. No? 4 hours at best, no? 4 hours. Kristiyano tayo. Andito tayo. So pag uwi natin, hindi naman natin masusundan tayo. Pero ang Diyos alam nga tayo. Kaya nga sa first letter na sa church, di ba? Sinabi niya, nasa kalagitnaan siya. Sinusubaybayan niya lahat ng ating pagkilos sa loob at labas ng church. So anong nakakatakot? Akala natin wala ng judgment. No, kasi ang nasa isipan lang ng mga intellectual Christians, no, God is a merciful God. Totoo yun. God is a merciful God. And His mercy endures forever. Hindi mauubos. One part yon ng kanyang truth. Kasi ang absolute truth, ang truth ng Diyos para siyang araw na marami siyang rays. Nung rays na yon, lahat yung truth.
So itong race na to, tumatama sa akin, pangahawakan ko yon. Ibang race nung tumatama sa iyo, pangahawakan mo yon. So iaano natin siya, pagsasamahin natin siya. Na ang Diyos, kagaya sinabi ko kanina, God has all the right, the reason, the freedom to execute judgment sa lahat ng nag-o-oppress ng kanyang truth. Pinakita yan sa Romans 1:18. So ang nakakatakot, akala natin ligtas na tayo kasi walang nangyayari, walang judgment na dumarating. No? Kumbaga, mechanical na lang lahat eh. No? Ihingi tayo ng tawad, nagkasala ko, wala namang problema. Sabi ng Bible, humingi ka ng tawad. Totoo nga yun eh. Yun nga ang truth ng salita ng Diyos. Pero tandaan natin, may hangganan ng lahat. Because He is a righteous judge and He is a holy God. Kinuman tayo to be holy because He is holy. At ano ang judgment na yon? Ito nung verse na ibibigay ko lang, no? Dapat sa ano pa to eh, sa susunod na church pa to eh. Revelation 3:16. No? So because you are lukewarm and neither hot or cold, I will spit you out of my mouth. Judgment yan. No? Ano pang isa? Sa Revelations 22:11. He that is unjust, let him be unjust still, and he which is filthy, let him be filthy still. He that is righteous, let him be righteous still, and he that is holy, let him be holy still. Ano napansin nyo? Judgment niya, mga kapatid. No? Kasi nung naging Kristiyano tayo, ang ganda ng ilustrasyon, nung naging Kristiyano tayo, inihalin tulad to sa isang sasakyan, nung gear. Nung gear, ilan ba ang purpose ng gear? Abante, patras. No? Yan ang inihalin tulad tayo. Nung naging Kristiyano tayo, it's either we are going forward or we are going backward. Definitely, walang neutral. Walang neutral. Ano sabi? Isusuka ka rin niya eh. No? Mainit ka, mating ka ngayon. Pero lalamig ka na naman. Iinit ka na naman, lalamig ka na naman. Ako ba nagsasabi nito? Mga pastor ba nagsasabi nito? Si Kristo. No? Mabuti pang malamig ka na lang, kasi ganun din isusuka rin kita eh. So, ang pagiging Kristiyano, walang middle ground, mga kapatid. Ito nung pattern ever since na pinakita ng Diyos sa atin. Lagi lang dalawa. Langit, impyerno, walang purgatorio. Puti, itim, walang gray. Wide road, saka narrow road. Walang sakto lang. Napansin niyo yun? Sa paglilingkod natin, eto mga kapatid, itong hinahanap sa atin ng Diyos, ng commitment, ng faith, ng obedience. Hindi ito sinasabi, hindi tayo babagsak, mga kapatid. Kaya sinabi ko, balikan natin. Ayaw ba natin magkasala kasi meron lang nakakita? Pero pag wala na nakakita, balik na tayo sa kasalanan. Mga kapatid, isusuka rin tayo. Ayan, ang liwaliwanag nung kanina. Revelations 3:16. I will spit you out of my mouth. So, ito nung problema sa mga bagong reform. No? Naapektuhan ng iba eh. Nung mga bagong reform, no? Sabi niya ganun. Pag nagbasa ng text, may warning, ay hindi sa akin yan. Secured ang salvation ko eh. Meron kong assurance eh. Hindi sa akin yan. Secured na ako kay Kristo. Nakabasa siya ng mga warning. Hindi yan sa akin. Kasi secured ang salvation ko. Kapag para sa mga believers yan, o di nawawala ang salvation, yun ang maling perception ng iba. Nadadamay pati nung ibang totoong reform. Ang purpose ng reform, mga kapatid, is to live biblical. Yun lang ang purpose niyan. To live biblical. Kaya gan sinabi ko ni Kristo kanina, no? My sheep listens to my voice. Pakikinggan mo lang ba ng blessing? Nung sheep lang ba nakikinig sa blessing? Nung rebuke, tatanggapin mo nga ng rebuke kahit masakit eh. Magsasabit ka sa truth niya. Kasi ikaw, alam mo, sheep ka ng Lord eh. Ligtas ka niya eh. No? So, ayun ang nakakatakot, mga kapatid. No? Buong buhay, ang kaisipan natin, umatin tayo sa church, no?
patuloy, which is tama naman yun. Ayun nga ang gusto ng Diyos eh. Magkasama-sama tayo, magpalakasan tayo. Pero kaya bakit napakaraming verses sa Bible? Examine yourself. Examine yourself. No? I-check natin yung sarili natin kasi para wag lang masayang. Kaya nga naging dangerous, di ba? Naging komportable ka na. Sa buong buhay mo, komportable ka na ganun. On and off, nung pagiging Kristiyano natin, on and off, isusuka rin tayo ng Diyos. Ay, nakakatakot mga kapatid, isusuka eh. Kaya tingnan mo, sa Revelation 22:11, no? Diba? Sabi ng Lord, kung ikaw banal, magpakabanal ka pa. Kung ikaw ay righteous, magpaka-righteous ka pa. Kung ikaw ay filthy, magpaka-filthy ka na rin. Kasi filthy ka, banal ka susunod, filthy ka, babalik ka sa Revelation 3:16. Isusuka rin kita eh. So, ito mabigat to mga kapatid na salita ng Diyos sa atin. Dito sa mga bago, no, at least narinig nyo na ang salvation, mga kapatid, our only hope is Jesus Christ. Siya lang. Wala tayong pag-asa kundi siya lang. Inalay niya ang buhay niya para sa atin. Para mabigyan tayo ng buhay na walang hanggan. Ang gagawin mo lang, mga kapatid, magsisi, manampalataya kay Kristo. Hindi kami magpapapunta dito sa harapan. Hindi kami magpapasunod ng panalangin. No? Ang sa amin, manalangin kayo ng time sa Diyos. Kung itong salita ng Diyos na ito, itong warning na ito, tumama sa ating puso. Kasi mga kapatid, ang mundo, pasama na ng pasama. Mapalad tayo na andito tayo. Dahil ang mundo, sabi nga ni Paul Wasser, lahat ng ito, parang hinihila ang panahon, papunta doon sa great day of the Lord, the coming of Jesus Christ. Tandaan natin, judgment is inevitable. Noong mga tao doon sa Itaewon, napakabata, naisip ba nila na magkakaroon? Nung iba doon, churchgoer. Nung iba doon, they-reject Christ mismo. Nung iba doon, huminto sa pag-church. Nung tatlong klase na yon, i-judges din ng Panginoon. Walang ignorance sa Lord, walang pares lang yung rejection sa salita niya. Yun dapat ang panghawakan natin. Ang salita ng Diyos, masakit yan, sumusugat yan. Pero nung response natin, kung paano natin tatanggapin nung rebuke na yan. Tandaan natin itong rebuke na ito sa atin, Panginoon. Mahal niya kasi tayo. Kaya nga ito, in-address in general sa church. Alam naman yan ng Diyos kung sinong kanya eh. Kaya nga, babalik ko nung personal pronoun. Mahalaga rin dito. Kasi dito, sa verse 15, no? So, you also have, so, alam na natin, nung Nicolaitans, no? Nasabi na natin to, no? Nung nakaraan, no? Nung Nicolaitans naman, nung kasalanan nga nito is nung namumuhay siya ng, isip niya, Kristiyano siya, no? Pero, meron siyang liberty na gawin lahat ng gusto niya. Kumbaga, parang siya ang sarili niya, siya ang Diyos ng sarili niya. So, kaya ayaw nga ng Diyos nun eh. Kaya, ito sabi sa verse 15, no? So, you also have some who, in the same way, hold the teaching of Nicolaitans. Sa verse 16, therefore, repent, or else I am coming to you quickly, and I will make war against them with the sword of my mouth. So, nakita niyo nung shifting ng personal pronoun. Nung you dito, eto nung in general ng Church ng Pergamum. Nung you. Pero andyan din nung you, nung sumusunod sa kanya, nung binigyan niya ng admonition, eto nung nananatiling tapat kahit nasa kalagitnaan ng dwelling place ni Satan. So, pansinin niyo sa verse 16, no? Therefore, repent. So, tinawagan niya na magsisi kayo. Repent. Or else, I am coming to you. Pupunta ako sa Pergamum, sa inyo. Quickly, and I will make war against them. So, may kita mo dito, dalawang klase. Dalawang klase dyan na nasa loob ng Pergamum Church. In the same way, kung i-apply natin yan dito, ganun din sa bawat churches, sa bawat mundo na nakatanim. Meron diyang totoo, meron diyang hindi. So, hindi ito isang tao lang na nag-compromise ng matindi, tas eventually siya rin, no, pinakita dito ng Diyos, dalawang klase yan.
na nasa loob ng church. Kaya nga natatanda, sabi ko, hindi ako magsasabi ng malalim na doctrine, pero hindi siya nawawala, naandyan din ng doctrine. Kasi mahalaga ang doctrine. Kung tama ang theology, kung tama ang doctrine, magiging tama ang pamumuhay. Kaya nga sabi ng isang pastor, kung tama ang tinuturo ng church nila, ng mga miyembrong yon, hindi sila sasama doon. Pumasok ka sa isip ko, paano kung ang Gumin malapit doon sa Itaewon? Kunyari, no, malapit ng Gumin sa Itaewon, meron kayang sasama sa atin doon? Diba? Pero kung in-establish tayo dito sa loob ng salita ng Diyos, hindi ka pupunta doon. Hindi ka pupunta. Judgment will come upon those who reject His truth. To be friends with the world is an enemy of God. Tandaan natin yun. Galit ang Diyos. Mahal niya ang mundo kasi nilalang niya ito eh. Galit siya sa gumagawa ng kasalanan. Sinusuppress nila ang truth. Ayaw nila ng truth. Ayaw nila ng truth. Yung ginawa ni Kristo sa krus, ayaw nila yan. Ayaw nila yun. So anong gagawin mo sa kanila? So yung mga kapatid, i-check natin nung buhay natin bilang mga Kristiyano. Gusto naman talaga natin sumunod sa Lord. Alam ko yon, nakikita natin yon sa bawat isa sa atin. Gusto natin maligtas. Alam natin yon. Pero meron tong kabayaran ng pagsunod kay Kristo. Hindi nang babayaran mo kaligtasan mo. It will cost you in following Christ. Ito na sinasabi, you work out your salvation with fear and trembling. Kasi magdidesisyon ka eh. Diba? Magdidesisyon ka, Lord, susunod ako, hindi ko to kaya. Kaya nga si Kristo ang pag-asa natin eh. Ginawa na ni Kristo lahat sa krus ng Kalbaryo. Ang gagawin lang natin, mananampalataya. Mag-aalay ng buhay sa Kanya sa pamamagitan ng buhay na kabanalan ng pagsunod sa Kanya. Yun lang nung hinihingi ng Diyos sa bawat isa sa atin. No? Ito seryoso ito mga kapatid. Hindi ito salita lang na ginawa dahil gusto lang. Gusto lang manakot. Gusto lang natin dumami. No, hindi. Ito, sinabi ng Lord, dahil ito ang kailangan nating malaman. Ito ang tinatawag ng Diyos para tayo mag-respond sa Kanya ng tama. Napakahalaga ng buhay, mga kapatid. Ang buhay natin maiksi lang. Swerte kung umabot tayo ng 60, 70, 80. Kailan ka pa susunod sa Lord? Kapag huli ng lahat? Mamaya, saka na muna, bata pa ako, wala pa ako asawa. Matanda ka na, hindi ka na bata. Di ba? No, ang pinopoint doon is, kailan ka susunod sa Lord? No? So yun lang nung pinopoint ni Jesus Christ. Simpleng-simple. Alam mo, nung inaaral ko itong buong churches na to, diba sinabi ko, walang malalim na doktrina, walang theology na malalim. Ang naandyan lang is faith o mag-overcome kayo. Pananampalataya sa Kanya, sumunod kayo sa Kanya. Pero malalim pala yun. To become an overcomer. At yun lang ang magtatagumpay hanggang wakas. Yun lang ang maliligtas. No? So isipin nyo ng pamilya nyo. Isipin natin ng anak natin. Isipin natin ng magulang natin, no? Mga kapatid. Or tayo na lang, no? No? Ang mundo, sabi nga kanina, patapos na eh, malapit na siya. Although mahaba pa in terms ng mga panahon, ang ibig ko sabihin ng buhay. Yun ang maikli. Yun ang may hangganan. Nung mercy ng Lord, hindi nawawala. Hindi nawawala ang mercy ng Lord. Part yun ang ginawa niya sa krus. Kasi, kanino ibibigay ang mercy niya? Kaya nga, His mercy needs us. Yun lang ng time na kailangan ng Diyos tayo. Kasi kanino niya ibibigay ang pagpapatawad niya? Sa anghel ba? Hindi niya binigyan ng mercy yun. Sa atin ang ginawa niya ayon sa kanyang wangis. Tayo yun. No? Kaya inulit ko, judgment is inevitable, mga kapatid. Judgment is inevitable. Darating at darating yan. Judgment na yan. Kaya let's take heed of the warning of the Lord Jesus Christ. Kasi sayang,
Hindi natin alam kung sino ang totoo, pero we are praying na lahat tayo dito talagang anak ng Diyos. No? Wala sa atin perfecto, inuulit ko. Huwag niyo akong ma-misinterpret. Wala sa atin hindi nagkakasala. Lahat tayo nagkakasala, mga kapatid. Pero tandaan din natin na ang Diyos banal siya. Kinuman niya tayo na maging banal because He is holy. Pursue holiness because without which no one will see God. No? Huwag nating sasayangin ng mga pagkakataong ganito na nawawarningan tayo. Nawawarningan. Isipin mo ng asawa mo, isipin mo ng mga anak nyo. Kailangan kanila dahil lalo nung iba hindi pa nakakilala sa Diyos. Paano? Ang hirap ka, inisip ko yan, parang kampante ka, matutulog ka. Paano kung hindi na sila nagising? Kaya nga ang buhay, para lang yung nung taglagas, no? Ngayon, minsan, mabulaklak, tapos mawawala na. Yun lang ang buhay ng tao, kaya wag natin itong sasayangin. Wag natin itong sasayangin, no? Ito ang ini-establish namin sa Gumin, no? Kaya hindi kami sikat hindi kami kilala, hindi kami nung church na nung bago, nung nakakapag-attract na napakarami. Dahil gusto lang namin, ang purpose na dumami tayo, hindi. Dadami tayo pagkalooban ng Diyos. Dadami tayo dahil sa salita niya. Yun lang ang pinupoint namin dito na mahirap man dahil ang salita ng Diyos talaga masakit yan Unang babalik yan sa akin. Kasi ako ang unang nag-aral nito para i-share sa inyo. So ang unang mananagot, ako. Susunod lang kayo. No? Ang response natin sa salita ng Diyos, makikita yan kung talagang mahal natin ang Diyos. No? So last na mga kapatid, no? Verse 16. Therefore repent, or else I'm coming to you quickly, and I will make war against them with the sword of my mouth. So ito na naman, binalik niya nung kanyang judgment. Paano niya makikipaggera ang Diyos? How can He wage war using His word? No? Judgment yon. Natatandaan niyo yung fig tree na kinurse niya? Araw ng tagbunga dapat yun. Dapat may bunga na yun yung fig tree na yun In-expect na ng Lord, may bunga na siya. Dumaan siya. Nagugutom ang Lord. Walang bunga. So kinurse niya. At that time, natuyot. Pagdating pa sa last part ng Revelation, di ba? Sa tribulation, makikipaggera siya sa pamagitan ng kanyang salita hanggang lahat ng kaaway niya subjected under His foot. Through His word. Ganito ka-powerful ang salita ng Diyos, mga batid. Kaya ito, hinahintulad niya sa isang tabak na magkabalay talim. Nanunuot yan hanggang sa kasukasuan, hanggang sa kaibuturan nating puso, sa buto. Ganun salita ng Diyos. Kaya imposible na hindi ito sumusugat ngayon sa atin. Imposible yon. Yan ang powerful na salita ng Diyos. Yan ang gospel. Kaya nga hindi kami nahiya na i-share namin ito sa inyo. Kahit na ano maging response nyo, itong responsibility namin. I'm not ashamed of the gospel because it is the power of God unto all men who believe. I'm not ashamed of the gospel. Kahit na may mag-persecute sa'yo, sabihan kang hypocrite, sabihan ka ng mga anong salita, but kailangan natin sabihin ng katotohanan. Masakit o hindi. Ang gusto lang natin na talaga natin ng Diyos sa atin is malaman natin ng katotohanan niya. That God sent His Son to save sinners like us. No? Tinapos niya na sa krus ng Kalbaryo. Kaya ang inuulit ko, dito na ako magtatapos. No? So, i-conclude ko na lang. No? Dahil sa 17, ito na uli ng blessing. No? So, ito, medyo mahirap to. Pero ito lang ang pinaka-17 na to. Ang pinaka-ibig sabihin lang nito is nung blessing na ibibigay niya sa mga mag-overcome. I will give him the hidden manna. Diba sinabi niya? He was an ear, let him hear what the Spirit says to the churches. To him who overcomes, to him I will give some of the hidden manna. Ito nung si Jesus Christ, the bread of life. No? Ito nung ipagkakalob niya. Blessing na ito Itong blessing ng Lord sa those who will overcome, it comes from many forms. Kagaya sinasabi ito nung white stone,
maraming ibig sabihin, no? Pero hindi natin alam kung ano talaga ibig sabihin to. Ito nung reward na makukuha natin sa langit. Ang pinakamahalaga doon, mga kapatid, ng buhay na walang hanggan. Finally, pagdating natin, kaya kinakanta natin doon, magugulat ka, nakapunta ka sa langit, hindi dahil sa iyo, but kay Kristo na siyang tumapos ng lahat. Ng battle natin sa lupa, siya. Mga pagsubok, problema sa asawa, sa mga anak, may solusyon yan. May solusyon yan. And God is faithful. Nung sinabi niya na, I will never leave you nor forsake you. Ayun ang lagi kong pinahawakan eh. He will never leave us nor forsake us. Kahit na anumang kakarapin nating pagsubok sa buhay, andun siya. So idadagdag ko lang nung kanina pag-pray ng anak ko, no? May masamang balita kasi nung kasabay niya, nung tinulungan mo, patay na. Nung saan ba yun? Na namatay na rin. Katulad ng sakit na anak ko yun, na hindi na nakayanan ng katawan. Pumayat ng pumayat. Pero kahit pa paano, nakapag-comfort kami doon. Kasi sino ba makakapag-comfort kundi kayo rin na nasa ganung sitwasyon, no? So, kinocomfort namin sila. Pati ng isang Muslim sa Tunisia na desperate na siya. Kasi nung anak niya, na rin, wala nang boses. Umiyak na lang, binutasan na dito eh. Dito na lang siya kumakain. So hinang-hina na. Desperate na nung nanay, sabi niya kay Jen, ano ba ang gagawin ko? Gusto ko na siyang kunin ni Allah. Muslim kasi. Muslim eh. So, sabi niya, ano bang binibigay mong gamot sa anak mo? Tinatanong si Jen. Sabi niya, wala. Yung pa rin yung binibigay niya. Walang gamot yan eh. Walang gamot. Sabi ni Jen, nag-pray-pray lang kami sa Lord namin. Sa Diyos namin. Kung ano mangyayari, kasi sabi ng babae, ba't pa lagi kang masaya? Sabi ng ganun kay Jen. So, wala. Ang ano lang namin is kung ano ang kalooban ng Diyos. Ito nung faith na hinihintay sa atin ng Diyos. Nung faith na katulad ni Shadrach, Meshach, and Abednego. Yun ang faith na hindi sila natatakot sa kamatayan. Pero kung iligtas man sila ng Diyos, mananatili pa rin sila. Nananampalataya. Ang sagot, ang faith na to, hindi yan magbabase sa resulta ng panalangin natin, kundi kung ano ang pananampalataya mo sa Diyos. Yun. So, praise God, kahit papano, may nakikitang something. Di ba? May nakikitang something na ano bang binibigay mo sa anak mo? So, wala kami binibigay, nananampalataya lang kami. Meron kaming kapayapaan sa Diyos na kahit kami nag-struggle na ganito, alam namin hawak ng Diyos ng buhay. Yun ang mahalaga. Nung buhay, alam namin kung sino may hawak. So yun lang, no? Dinagdag ko lang bilang pasasalamat din sa Lord na nakapagpalakas kami sa mga may ganun din sitwasyon. Again, hindi namin to kaya. Kay Kristo lang. Through Christ in me, in us. So ganun din mga kapatid, no? So yun lang mga kapatid, no? Dito ko na tinatapos na mapalad tayo na may ganito tayong church na hindi magiging neutral. Sasabihin pa rin ng katotohanan. Ang concern pa rin ng kaluluwa, na napakahalaga ng kaluluwa ng bawat isa. Kasi paano nung sa Itaewon, may mga church goer din doon. Pero kung tama ang pag-aalaga ng leadership sa church, na hindi ka dapat makikipamuhay ng naayon sa mundo. So yun mga kapatid, no? Panghawakan natin, may hope kay Jesus Christ. Siya lang ng hope natin. Nasa Kanya. He is our blessed hope. Lahat ng problema natin, nasa kamay ng ating Panginoon. Ang buhay natin, nasa Kanyang kamay. Yun lang mga kapatid, no? Naway, magpalakas tayo sa ating pakikibaka dito sa lupa. Ang ating labanan, hindi lang dito. Uwi pa tayo sa Pilipinas at haharap pa tayo sa mas matinding pagsubok. So kapit lang mga kapatid, ibigay lang natin lahat sa Kanya ang papuri at pasasalamat. To God be the glory.